Magandang araw po sa lahat. Kami po ang grupo mula sa BSE 1GJ. Ang ipepresent po namin ngayon ay tungkol sa Genetically Modified Organism o GMOs at kung gaano ito kahalaga dito sa Pilipinas. Simulan po natin sa pag-intindi kung ano nga ba ang GMO. Ang GMO ay mga buhay na organismo tulad ng halaman, hayop o mga mikrobyo na binago ang mga genes gamit ang makabagong mga teknolohiya. Ginagawa ito ng mga siyentipiko para magkaroon ng mas magandang katangian tulad ng pagpapatibay ng laban sa mga peste, sakit o mga matinding klima. Sa madaling salita, ang GMO ay isang organismong pinahusay gamit ang siyensya. So, ang next is yung mga samples naman ng GMOs dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, may ilang halimbawa ng mga GMOs na ginagamit o pinag-aaralan sa larangang agrikultura. Una ay ang BT corn. Ito ay mais na kayang gumawa ng sarili niyang protina laban sa mga insekto. Kaya hindi na ganang kailangan ng pesticide. Pangalawa ay ang tinatawag na golden rice, na mayaman naman siya sa vitamin A upang labanan ang malnutrisyon at pagkabulag na dulot ng kakulangan sa bitamina. At ang pangatlo naman ay ang BT talong o ang BT eggplant, na nilikha para hindi masira ng peste gaya ng fruit and shoot borer. What makes them genetically modified? Paano nga ba sila nagiging genetically modified? Kumukuha sila ng scientifico ng isang gene mula sa ibang organismo at nililipat ito sa DNA ng panibagong organismo. Sa ganitong paraan, nakakuha ito ng panibagong katangian gaya ng pest resistance o mas mataas na nutrisyon. Ginagawa ito sa laboratorio gamit ang modern biotechnology tools. At ngayon naman, ang benefits ng GMOs. Marami pong benepisyo ang GMOs, lalo na sa pagsasaka. Tumutulong ito na tumaas ang ani at mabawasan ang paggamit ng pesticides. At sa kalusugan naman, nagbibigay ito ng dagdag nutrisyon gaya ng vitamin A sa golden rice at para sa kalikasan naman, mas kaunting chemical ang ginagamit kaya mas ligtas at sustainable na pagsasaka. Sa kabuuan, nakatutulong ang GMOs para mapabuti ang produksyon ng pagkain habang pinangangalagaan ang tao at kalikasan. So ngayon naman sa impacts of GMOs in Philippine society naman tayo. Siyempre may mga magagandang epekto rin at masasamang epekto ang GMO sa ating lipunan. Sa positibong side, nakakatulong ito sa pagtaas ng produksyon ng pagkain, pagbawas ng gutom, at dagdag kita rin para sa mga magsasaka. Pero sa negatibong side, may mga taong nag-aalala para sa mga posibleng pangmatagalang epekto nito. Sa kalusugan, pagkawala ng mga tradisyonal na tanim at sobrang pagkadepende sa malalaking biotech companies. Kaya mahalaga gamitin ito ng responsable at may tamang regulasyon. At ngayon naman ay yung mga GMO regulations and public awareness. Dito sa Pilipinas, ang paggamit ng GMOs ay mahigpit na binabantayan ng Department of Agriculture at ng Bureau of Plant Industry. Tinitiyak nila na ligtas ito bago payagang gamitin o ibenta. Mahalaga rin ang public awareness para mas maintindihan ng mga tao ang tungkol sa GMOs. Hindi lang base sa takot, kundi sa tamang kaalaman at siyensa. Sa pagtatapos, ang GMO pala ay makabagong paraan para makatulong sa mga food security at sustainable farming kung gagamitin ito sa maayos. Nakakatulong ito sa paglutas ng gutom at kakulangan sa nutrisyon, pero dapat laging may pag-iingat at dapat laging ginagamit ito sa tamang patakaran. Sa tulong ng siyensya at responsableng paggamit ay makakatulong ang GMO sa mga ligtas at masaganang kinabukasan ng Pilipinas.